Isang mainit na pagbati sa inyong lahat. Mga kapwa ko pusong nagmamahal at minsan ay nasasaktan. Ako po ang inyong kasama sa hapong ito, ang inyong tagapagkwento. Samahan niyo po akong muli habang humihigop ng mainit na kape at pakinggan ang isang salaysay na susubok sa tibay ng ating damdamin. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring pulutin ang mga piraso, pero hinding-hindi na maibabalik sa dati nitong kinis. Paano kung ang pundasyon ng lahat ng iyong pangarap na binuo mo sa loob ng maraming taon ay guguho sa isang iglap lamang, at ang wawasak nito ay ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya sa kabanatang pinamagatang Ang Matamis na Pangarap at ang Biglaang Paglaho. Dante, mahal, nakuha natin. Halos mapatalon si Hiraya sa kinauupuan niya habang hawak ang telepono. Ang boses niya ay pinaghalong iyak at tuwa, isang emosyong matagal na niyang hinintay na maramdaman. Sa kabilang linya, narinig niya ang masayang tawa ng kanyang asawa. Talaga, mahal? Sigurado ka? Akala ko ba next week pa ang anunsyo? Tanong ni Dante. Baka sa boses nito ang hindi makapaniwalang saya. Tumawag na si Mrs. Velasco. Tayo daw ang nanalo sa bidding. Ito na yon, Dante. Ang pinakamalaking kontrata ng Hira's Online Finds mula nang magsimula ako. Ang pangarap natin. Hindi na natapos ni Hiraya ang sasabihin. Ang mga luha ng tagumpay ay kusa ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pangarap natin, ulit ni Dante sa malambing na boses. Ang bahay. Makakapag-down na tayo, Hira. Sa wakas. Ang gabing iyon ay isa sa pinakamasaya sa buhay ni Hiraya. Nagluto siya ng paboritong adobo ni Dante. Sa kanilang maliit na apartment sa Villa Makulay, na puno ng mga kahon ng paninda, ang hapagkainan nila ay naging isang piging. Inilabas nila ang laptop at muling tiningnan ang mga litrato ng bahay na matagal na nilang inaasam. Isang maliit na bungalow na may hardin sa harap. Sapat na espasyo para sa kanilang dalawa at sa magiging anak nila balang araw. Tingnan mo to, mahal, sabi ni Dante habang nakaakbay kay Hiraya at itinuturo ang isang kwarto sa litrato. Dito natin ilalagay ang crib. Kulay dilaw ang ipipinta natin sa pader para masaya. Ngumiti si Hiraya at isinandal ang ulo sa balikat ng asawa. At doon sa bakuran, magtatanim ako ng mga bulaklak, mga paborito ni Mama. Hinawakan ni Dante ang kanyang kamay, mahigpit at puno ng pangako. Para sa'yo at sa pamilya natin, Hira, lahat ng pagod mo, lahat ng puyat mo sa pag-live selling, magbubunga na. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, sagot ni Hiraya. At sa sandaling iyon, naniwala siyang hawak na niya ang buong mundo. Ang 810,000 pesos na naipon nila sa kanilang joint account. Nabunga ng dugot pawis niya, ang susi sa katuparan ng lahat. Kinabukasan, nagising si Hiraya sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Kinapa niya ang katabing espasyo sa kama. Inaasahan ang mainit na yakap ni Dante, ngunit hangin lamang ang kanyang nahawakan. Ang gilid ng kama ay malamig na. Bumangon siya. Iniisip na marahil ay maagang nagising si Dante para bumili ng pandesal, gaya ng madalas nitong gawin kapag nasa magandang mood. Dante? Mahal? Tawag niya habang naglalakad palabas ng kwarto. Ngunit katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang amoy ng kapeng nagmumula sa kusina. Walang tunog ng telebisyon. Tiningnan niya ang sabitan ng susi sa tabi ng pinto. Wala doon ang susi ng motor ni Dante. Isang malamig na kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ito. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later. Sinubukan niya ulit. At ulit at ulit. Pareho pa rin ang sagot. Baka naman nalobat lang. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. O baka may surprise lang siya para sa akin.
Ngunit may isang bagay sa katahimikan ng bahay na nagsasabing may mali. Isang malaking kamalian. Nanginginig ang mga kamay, binuksan ni Hiraya ang banking app sa kanyang telepono. Ito ang kanilang joint account kung saan nakalagay ang lahat ng kanilang ipon, ang buong 850,000 pesos. Nag-load ang screen. Ilang segundo lang yon. Ngunit para kay Hiraya, iyon ay isang kawalang hanggan. At nang lumabas ang mga numero, huminto ang kanyang paghinga. Available balance, 0. Paulit-ulit niyang ni-refresh ang page, nanginginig ang buong katawan. Hindi maari. Baka system error lang. Baka nagloloko lang ang app. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi ito pagkakamali. Dinial niyang muli ang numero ni Dante. Desperado na. Habang nagriring ito sa kanyang tainga, pumasok ang isang notifikasyon sa kanyang screen. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ito ay isang litrato. Isang litrato ni Dante, nakangiti ng malapad. Ang mga mata niya ay kumikinang sa saya. Nakayakap sa braso niya ang isang babaeng napakaganda, si Marikit. At sa likuran nila, malinaw na malinaw ang pamilyar na tanawin ng isang departure area sa airport. Ang tunog ng pagring ay naputol. Ang telepono ay dumulas mula sa namanhid na mga daliri ni Hiraya at bumagsak sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng buong mundo niya. Parang isang basag na salamin ng mundo sa paningin ni Hiraya. Bawat piraso ay nagpapakita ng parehong imahe, ang ngiti ni Dante, ang mukha ng babaeng kasama niya, ang numerong 0 sa kanyang bank account. Hindi siya makagalaw. Ang malamig na sahig kung saan siya napaluhod ay tila humihigop sa lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Isang pagtanggi. Iyon ang unang emosyong na naig sa kanya. Isang malupit na biro. Isang pagkakamali. Baka nahack ang telepono niya. Baka edited ang litrato. Baka may naninira lang sa kanila. Libo-libong posibleng dahilan ang tumakbo sa isip niya. Bawat isa ay mas desperado kaysa sa nauna. Pero ang katotohanan ay parang lason. Kahit anong pilit mong huwag lunukin, ramdam mo ang pait at sakit na dala nito. Sa isang iglap, tumayo si Hiraya. Nanginginig ang mga tuhod. May isang lugar pa siyang pupuntahan. Isang lugar kung saan kailangan may sagot. Hindi niya ininda ang gusot sa kanyang damit pantulog o ang magulo niyang buhok. Kinuha niya ang susi ng kotse at walang lingon-likod na lumabas ng apartment. Ang pagmamaneho niya patungo sa bahay ng mga biyenan niya ay malabo at mabilis. Ang mga pamilyar na kalsada ng Villa Makulay ay tila naging estranghero. Ang tanging malinaw lang sa isip niya ay ang mga tanong na paulit-ulit. Bakit? Saan sila nagkamali? Anong nangyari? Nang huminto siya sa tapat ng bahay, halos kaladkarin niya ang sarili palabas ng sasakyan. Walang katok-katok. Itinulak niya ang pintong hindi nakalock. Nadatnan niya ang kanyang mga biyenan sa sala. Nagkakape. Pa. Basag ang boses ni Hiraya. Si Dante po. Hindi ko po siya matawagan. Nakita niyo po ba siya? Nagkatinginan ang mag-asawa. Ang ina ni Dante, si Aling Delia, ang unang nagsalita. Matalim ang tono. Bakit? Anong nangyari? Nag-away na naman ba kayo? Sinasabi ko na nga ba, Hiraya? Masyado mong pinipilit ang anak ko. Natigilan si Hiraya. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Hindi po kami nag-away, ma. Masaya po kami kagabi. Pero paggising ko po kanina, nanginginig niyang inilabas ang telepono at ipinakita ang litrato. May nagpadala po nito sa akin at yung pera po sa bangko, wala na po. Tiningnan ni Aling Delia ang litrato at sa halip na magulat, isang inis na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ano na namang kalokohan ito? Baka naman ikaw ang may kasalanan kung bakit umalis ang anak ko. Baka sinasakal mo na siya sa mga pangarap mo. Bahay dito, kontrata doon. Hindi ka na naawa sa asawa mo. Ang bawat salita
ay parang isang sampal. Mas masakit pa sa sampal. Dumating siya para humingi ng tulong, para maghanap ng kasagutan, pero ang ibinabato sa kanya ay purong paninisi. Hindi po totoo yan. Umiiyak na sabi ni Hiraya. Para po sa aming dalawa yun. Para sa pamilya namin. Pamilya? Hiraya. Baka nakakalimutan mo. Sa sobrang abala mo dyan sa online selling mo, baka hindi mo na naasikaso ang asawa mo. Dagdag pa ni Aling Delia, tumatayo na at nakapamaywang. Si Mang Rody, ang kanyang biyenang lalaki, ay nanatiling tahimik, nakayukulang at umiiling-iling. Tila sumasang-ayon sa bawat salita ng kanyang asawa. Walang kakampi si Hiraya. Sa bahay na minsang itinuring niyang pangalawang tahanan, para siyang isang dayuhan na hinahatulan. Tumalikod si Hiraya, hindi na kinaya ang sakit. Lumabas siya ng bahay na yon, nabitbit ang bigat ng pagkawala ng asawa't pera. At ngayon, ang bigat ng pagtatakwil ng pamilyang akala niya ay sa kanya rin. Habang naglalakad pabalik sa kotse, tuliro at luhaan, nakita niya ang kapitbahay nilang si Aling Luningning na nagwawalis sa bakuran nito. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang sinabi ang matanda, pero sa mga mata nito, nakita ni Hiraya ang awa. Pumasok ito sa loob ng bahay at lumabas na may dalang isang basong tubig. "Huminahon ka muna, bata," sabi ni Aling Luningning sa mahinahon pero matatag na boses, iniabot ang baso. Tinanggap ito ni Hiraya. Ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ang simpleng gesto na yon, ang kakarampot na kabaitang yon mula sa isang halos estranghero, ang nagpatulo sa mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Humagulgol siya doon mismo sa kalsada. Pag-uwi sa kanyang tahimik at malamig na apartment, ang unang ginawa ni Hiraya ay buksan ang kanyang laptop. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga customer. Kailangan niyang ipagpaliban ang mga order. Ngunit pagbukas niya ng Facebook page ng Hira's Online Finds, isang bagong bangungot ang sumalubong sa kanya. Ang comment section ay puno ng galit na mga mensahe. "Nasaan na ang order ko? Isang linggo na akong naghihintay." "Scammer. Huwag kayong bibili dito. Nagbayad na ako pero walang reply. I-report natin ang page na to." At pagkatapos, nakita niya ito. Isang post mula sa isang dummy account na may litrato pa niya na kinuha mula sa kanyang profile. Mahaba ang post, puno ng mga madamdaming salita. Nagkukwento kung paano di umano'y niloko siya ni Hiraya. Sabi sa post, kinuha ni Hiraya ang lahat ng ipon niya para sa pagpapagamot ng kanyang ina at pagkatapos ay naglaho na parang bula. Isang kasinungalingan, isang napakalaking kasinungalingan. Pero ang post ay mabilis na kumalat. Daan-daang shares, libo-libong angry reactions. Ang mga taong hindi niya kilala ay tinatawag siyang magnanakaw, manloloko, walang puso. Sinubukan niyang mag-reply. "Hindi po totoo yan. Na-scam din po ako. Please, wag po kayong maniwala." Ngunit ang boses niya ay nalunod sa ingay ng galit ng mga tao. Ang bawat pagtatanggol niya sa sarili ay sinasagot ng mas matinding pangungutya at pagmumura. Ang negosyong binuo niya sa loob ng 5 taon, ang pangalang iningatan niya ay dinudungisan at winawasak sa harap mismo ng kanyang mga mata sa loob lamang ng ilang oras. At habang nakatitig siya sa screen, sa pagbuhos ng mga masasakit na salita, isang email notification ang pumasok. Galing ito sa bangko. Subject: Urgent. Notice of account suspension. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang mga salita ay malamig at formal. "Dear Miss Alcantara, please be advised that due to multiple complaints and reports of fraudulent activities linked to your account, we are placing a temporary freeze on your business loan and all related credit lines pending further investigation." Binitawan niya ang mouse. Ang telepono ay nawasak kaninang umaga. Ang pamilya ay tinalikuran siya. Ang negosyo ay gumuho. At ngayon, ang huling hibla ng pag-asa niyang makabangon ay pinutol na rin. Wala nang natira. Wala na. Wham!
Lumipas ang mga oras na tila mga araw. Si Hiraya ay nanatili sa loob ng kanyang apartment, isang bilanggo ng sarili niyang kalungkutan. Ang mga kurtina ay nanatiling sarado, hinarangan ng anumang sinag ng araw na magpapaalala sa kanya na may bagong umaga, na may buhay sa labas ng kanyang munting impyerno. Ang sala ay naging isang bodega ng mga pangarap na nawasak. Nakatambak sa isang sulok ang mga kahon ng kanyang paninda, mga damit, bag at sapatos na dati simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon, ang mga ito'y tila mga batong nakadagan sa kanyang dibdib, bawat isa ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Tinitingnan niya ang mga ito, ang mga matay tuyo na, sakay iyak, ang puso'y manhid na sa sakit, wala nang natira. Ang pangalan niya'y basura sa social media. Ang pera niya'y ninakaw. Ang asawa niya'y nagtaksil. Ang pamilyang dapat sana'y sandalan niya ay siya pang unang tumalikod. Para saan pa ang lahat? Biglang nagring ang kanyang telepono. Sa unang pagkakataon, sa loob ng isang araw, isang tunog ang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Nanginginig niyang sinagot ito. Umaasa isang malaking pagkakamali na baka si Dante ito, natatawag para sabihing isang masamang panaginip lang ang lahat. Hello, Hiraya? Si Mr. Gomez ito, yung landlord mo. Ang boses ay formal at walang emosyon. Sir, halos pabulong na sagot ni Hiraya. Napatawag lang ako para i-remind ka sa renta mo. 5 araw nang delayed. Alam mo naman ang usapan natin, di ba? Kailangan ko na ring mabayaran yan. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanya. Pati ba naman ang tahanang ito, ang huling kanlungan niya, ay mawawala pa sa kanya. Oo po, sir. Pasensya na po. Medyo nagkaproblema lang po. Gagawan ko po ng paraan, sabi niya. Kahit alam niyang walang-wala siyang paraan. Paano? Saan siya kukuha ng pera? Sige, aasahan ko yan. Hanggang sa Biyernes lang, Hiraya, sabi ng lalaki bago ibaba ang tawag. Napaupo si Hiraya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Doon, sa gitna ng kadiliman at ng mga kahon ng kanyang kabiguan, hinayaan niyang muling bumuhos ang kanyang mga luha. Pero hindi na ito ang iyak ng galit o gulat. Ito ay iyak ng isang taong sumusuko na. Ilang sandali pa, isang malakas na katok ang narinig niya mula sa pinto. Hindi niya ito pinansin, hinayaan niya lang itong umalingaw-ngaw. Ngunit ang pagkatok ay mapilit. Maya-maya'y narinig niya ang pagpihit ng seradura, ang spare key na ipinagkatiwala niya sa kaibigan niyang si Luningning para sa mga emergency. Bumukas ang pinto at kasabay nito ang pagpasok ng liwanag mula sa pasilyo. Nakatayo doon si Aling Luningning, ang kapitbahay niya. May daladalang isang tray ng pagkain. Tiningnan ni Aling Ning ang kabuuan ng apartment. Ang kadiliman, ang kalat, ang babaeng nakaupo sa sahig na parang isang basahan. Walang awa sa kanyang mga mata, kundi pag-unawa at determinasyon. Dire-diretso siyang pumasok. Ibinaba niya ang pagkain sa mesa. Walang salitang hinawi niya ang makapal na kurtina at biglang bumuhos ang liwanag ng hapon sa loob ng sala na halos ikinasilaw ni Hiraya. Tumayo ka dyan, Hiraya, utos niya. Ang boses niya ay hindi malupit, pero hindi rin malambing. Ito ay boses ng isang taong hindi palalampasin ang anumang kalokohan. Hindi ka mamamatay sa gutom sa pamamahay ko. Hindi kumibo si Hiraya. Lumapit si Aling Ning at nagsimulang pulutin ang mga damit na nagkalat. Alam ko ang nangyari. Nakita ko ang mga chismis sa Facebook. Narinig ko ang sigawan sa bahay ng mga biyenan mo. Tumigil ito at humarap sa kanya. Masakit? Oo. Nakakahiya? Oo. Katapusan na ba ng mundo? Hindi. Sa wakas ay nagsalita si Hiraya. Garalgal ang boses. Wala na po sa akin ang lahat, Aling Ning. Wala na. Umupo si Aling Ning sa tapat niya, sa isa sa mga kahon. Ang pera. Nawawala pero kinikita ulit. Ang negosyo, bumabagsak
pero naitatayo ulit. Ang lalaki, huminga ito ng malalim. Maraming lalaki dyan, pero ang buhay mo, Hiraya, iisa lang yan. Itatapon mo na lang ba? Itinuro nito ang pagkain sa mesa. Kumain ka, palipasin mo ang gabi. Umiyak ka hanggang sa wala ka ng mailuha. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata at sa mga mata nito, nakita ni Hiraya ang isang lakas na hindi niya inaasahan. Umiyak ka ngayong gabi, pero bukas lumaban ka. Matapos sabihin iyon, tumayo na si Alingning at lumabas ng apartment, iniwang bahagyang bukas ang pinto. Tila isang paanyaya para sa pag-asa na makapasok. Naiwan si Hiraya kasama ang katahimikan at ang sinag ng papalubog na araw. Tiningnan niya ang pagkain, isang mainit na mangkok ng sinigang. Ang amoy nito ay nagpaalala sa kanya ng kanyang ina, ng mga panahong may nag-aaruga pa sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumakad siya patungo sa kwarto ng kanyang anak na si Maya. Natutulog ito ng mahimbing. Ang munting dibdib ay marahang tumataas baba. Walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa mundo ng kanyang ina. Hinaplos ni Hiraya ang malambot nitong pisngi. Ang payapang mukha ni Maya ang naging salamin para sa magulo niyang kaluluwa. Para kanino siya lalaban? Para kanino siya babangon? Ang sagot ay natutulog sa harap niya. Bumalik siya sa sala. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na screen ng telebisyon. Nakita niya ang isang babaeng pagod, talunan, at wasak. Pero sa likod ng lahat ng iyon, sa kislap ng kanyang mga mata, may isang bagay na nagsimulang magbago. Isang maliit na baga na nagsisimulang mag-apoy muli. Bukas ay lalaban siya. Habang iniisip niya ito, muling nag-ring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na landline number ang nasa screen. Sa pag-aalinlangan, sinagot niya ito. Hello? Isang boses ng lalaki, kalmado at magalang, ang sumagot mula sa kabilang linya. Miss Hiraya Alcantara? Ako si Leo Cruz, dati niyo pong supplier. Narinig ko ang nangyari. Baka gusto niyong mag-usap. Kinabukasan, sinikat ng araw ang isang ibang Hiraya. Ang pamumugto ng kanyang mga mata ay naroon pa rin. Ngunit ang kawalan ng pag-asa na bumabalot dito kahapon ay napalitan ng isang munting kislap ng determinasyon. Ang mga salita ni Aling Luningning, umiyak ka ngayong gabi, pero bukas, lumaban ka, ay umalingaw sa kanyang isipan buong gabi. Ang tawag mula kay Mang Leo Cruz ang nagsilbing mitya. Si Mang Leo ay isa sa mga una niyang naging supplier ng mga dekalidad na bag noong nagsisimula pa lamang siya. Isang matandang lalaki na kilala sa kanyang pagiging matulungin at may isang salita. Ngunit halos isang taon na rin silang hindi nag-uusap simula nang makahanap si Hiraya ng ibang supplier na mas malapit. Pumayag siyang makipagkita sa isang maliit at tahimik na kapihan sa bayan, ang lugar na pinili ni Mang Leo. Naghintay si Hiraya na may halong kaba at kaunting pag-asa. Dumating si Mang Leo, isang lalaking nasa edad 50, may simpleng pananamit at may mga mata na tila maraming nang nakita. Umupo ito sa tapat niya at umorder ng 2 kape. Kumusta ka na, Hija? Panimula niya. Ang boses ay mahinahon at puno ng respeto. Heto po, sinusubukang maging okay, sagot ni Hiraya. Hindi magawang itago ang pait sa kanyang boses. Salamat po sa pagtawag, Mang Leo. Pero nagtataka po ako. Bakit po? Ngumiti ng bahagya si Mang Leo. Nakarating sa akin ang balita, Hiraya. Mabilis kumalat ang chismis dito sa Villa Makulay at nakita ko rin ang mga post sa Facebook. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. At sa loob ng 3 taon na nakatrabaho kita, ni minsan ay hindi ka pumalya sa bayad. Palagi kang tapat. Kaya naman nang mabasa ko ang mga paratang na yon, isa lang ang pumasok sa isip ko. Imposibleng totoo yan. Ang mga salitang yon ay parang isang patak ng ulan sa tigang na lupa. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi niya kapamilya o kaibigan na naniwala sa kanya.
Naramdaman ni Hiraya na namuo ang luha sa kanyang mga mata, pero pinigilan niya ito. Totoo po, sabi niya. Hindi ko po sila niloko. Ako po ang naloko. At doon, ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-alis ni Dante, ang ninakaw na pera, ang litrato, at ang biglaang pag-atake sa kanyang online business. Tahimik na nakinig si Mang Leo, tumatango paminsan-minsan. Nang matapos si Hiraya, huminga ito ng malalim. Naniniwala ako sa'yo, sabi niya. At kaya ako tumawag ay dahil gusto kong tumulong. Inilapag niya ang isang maliit na sobre sa mesa. Hindi yan pera. Listahan niya ng mga bago kong produkto, mga bag na gawa sa lokal na materyales. Kukunin ko sana ang mga ito para sa isang kliyente sa Maynila. Pero nag-back out. Kung gusto mo, ipapahiram ko sa iyo ang isang batch. Walang bayad muna. Ibenta mo. At kapag kumita ka na, saka mo ako bayaran. Napatulala si Hiraya. Pero Mang Leo, sira na po ang pangalan ko. Sino po ang bibili sa akin? Paano ko po kayo mababayaran? Magsimula ka ulit. Simpleng sagot niya. Gumawa ka ng bagong pangalan. Patunayan mong mali sila. Ang tiwala, Hiraya. Hindi yan basta-basta nawawasak ng tsismis lang, lalo na kung matibay ang pundasyon mo at naniniwala akong matibay ka. Ang alok ni Mang Leo ay hindi lang isang puhunan. Ito ay isang boto ng tiwala. Isang bagay na mas mahalaga pa sa anumang halaga ng pera. Umuwi si Hiraya na may bagong sigla. Sinalubong siya ni Aling Luningning na may daladalang walis na para bang naghihintay lang ito sa kanya. O ano na? Mukhang may dala kang magandang balita? Tanong ng matanda. Ngumiti si Hiraya. Isang tunay na ngiti. Ang una sa loob ng ilang araw. Opo, Naining. May pag-asa po. Sa tulong ni Aling Ning, nilinis nila ang sala. Ang mga kahon na dating simbolo ng kabiguan ay inayos nila at inihanda para sa mga bagong produkto. Nag-isip si Hiraya ng bagong pangalan. Hindi na Hira's Online Finds. Kailangan niya ng isang pangalan na sumasalamin sa kanyang pinagdaanan at sa kanyang bagong simula. At doon, nabuo ito sa kanyang isipan. Sinag Hiraya. Ang sinag para sa bagong liwanag at pag-asa at Hiraya para sa kanyang mga pangarap na muli niyang bubuuin. Gamit ang natitira niyang kaalaman sa pag-edit, gumawa siya ng isang simpleng logo, isang sumisikat na araw sa likod ng kanyang pangalan. Sa gabing iyon, matapos mailipat ang mga bagong produkto mula sa bodega ni Mang Leo, humarap si Hiraya sa isang pamilyar, ngunit nakakatakot na kalaban, ang kamera ng kanyang telepono. Oras na para mag-livestream muli. Pinunasan niya ang nanginginig niyang mga kamay. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Aling Ning, nagbibigay ng suporta. Hindi ko alam kung may manonood pa, bulong ni Hiraya. Kahit isa lang ang manood, ang mahalaga ay nagsalita ka. Sagot ni Aling Ning. Huminga ng malalim si Hiraya. Iniset up niya ang telepono, inayos ang ilaw, at pinindot ang Go Live button. Lumabas ang kanyang mukha sa screen. Walang makeup, bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata, pero mayroong bagong determinasyon. Magandang gabi po. Panimula niya, nanginginig ang boses. Ako po si Hiraya Alcantara. Marami po sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang may-ari ng Hira's Online Finds. At marami rin po sa inyo ang nakabasa ng mga masasakit na salita tungkol sa akin sa mga nakaraang araw. Nagsimulang pumasok ang mga manonood. Una ay 10, naging 20, hanggang sa umabot ng halos 100. Nagsimulang bumuhos ang mga komento. Karamihan ay masasakit pa rin. Scammer. Magnanakaw. Pinikit ni Hiraya ang kanyang mga mata saglit. Pagkatapos ay muling nagsalita. Mas matatag na ngayon. Hindi po ako magbebenta ngayong gabi. Nandito po ako para magkwento, para sabihin sa inyo ang totoo. At ikinuwento niya ang lahat. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Dante o ni Marikit.
Ikinuwento lang niya ang panlolokong naranasan niya, kung paano siya nawalan ng lahat sa isang iglap. Ang kanyang boses ay naging emosyonal, pero hindi siya umiyak. Ang kanyang salita ay puno ng sakit, pero may dignidad. Habang nagsasalita siya, unti-unting nagbago ang takbo ng mga komento. Ang ilan sa mga galit na mensahe ay napalitan ng mga tanong. Ang iba ay nag-e-emote ng sad a care reactions. May mga nag-umpisang magpahayag ng simpatiya. Tapos na po ang Hira's online finds pagtatapos niya. Pero hindi pa po tapos ang kwento ko. Ngayong gabi, sa tulong ng mga taong naniwala sa akin, sisimulan ko po ang Sinag Hiraya. Itinaas niya ang isa sa mga bagong bag. Ito po ang simula. Isang simula na binuo sa katotohanan. Natapos ang live stream, napasandal si Hiraya sa upuan, hingal na hingal, tila galing sa isang laban. Niyakap siya ni Aling Ning. "Magaling anak, magaling," sabi nito. Habang tinitingnan ni Hiraya ang mga huling komento na pumapasok, isang partikular na mensahe ang nakakuha ng kanyang atensyon. Mula ito sa isang viewer na may pangalang Anasi. Kamukha ng babaeng yan yung nanloko sa pinsan ko last year. Para kay Dante, ang bawat araw ay nagsisimula sa parehong paraan. Gigising siya sa isang malambot na king-sized bed sa isang condominium unit sa ika-32 palapag, kung saan tanaw ang buong syudad. Ang sahig ay malamig na marmol, ang mga gamit ay moderno, at ang babaeng katabi niya sa pagtulog ay si Marikit, maganda, mapagmahal, at ang arkitekto ng kanyang bagong buhay. Ito ang buhay na pinangarap niya, malayo sa amoy ng tinda ni Hiraya, malayo sa mga bayarin at sa simpleng buhay sa Villa Makulay. Dito, ang problema lang niya ay kung anong mamahaling restaurant ang kakainan nila para sa hapunan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng karangyaan, may isang pakiramdam na hindi maalis-alis ni Dante. Ang pakiramdam na siya ay isang bisita lamang. Isang alagang hayop na nakatira sa isang magandang kulungan. Isang hapon, habang naglalaro siya ng mobile game sa mamahaling sofa, nilapitan niya si Marikit na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. "Baby," malamig niyang sabi, "naisip ko lang, baka pwedeng kumuha muna ako ng mga 100,000. Hindi lumingon si Marikit. "Para saan, love?" Ang tanong nito. Ang boses ay kasing tamis ng pulot. "Wala naman. May nakita kasi akong bagong relo online. At saka, nangungutang kasi yung pinsan ko, may sakit daw ang anak." Ito ay isang palusot, pero kailangan niya ng perang pakiramdam niya ay sa kanya. Dahan-dahang humarap si Marikit. Isang perpektong ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Lumapit ito at umupo sa tabi niya. Hinaplos ang kanyang braso. "Love, di ba napag-usapan na natin to? Yung pera natin, naka-invest lahat. Para sa future natin. Bawat sentimo ay mahalaga. Kung kailangan mo ng relo, ako ang bibili para sa'yo. At tungkol sa pinsan mo, ipagdasal na lang natin siya, ha?" Ang mga salita ay malambing, pero ang mensahe ay malinaw na parang kristal. Hindi. Ang pera ay hindi sa kanya. Ito ay kay Marikit. At siya ay walang karapatang galawin ito. Nawalan siya ng lakas ng loob na makipagtalo. Tumango na lang siya at bumalik sa paglalaro, pero ang isip niya ay lumilipad na. Kinagabihan, habang naghahanda si Dante ng maiinom, narinig niya si Marikit na may kausap sa telepono sa balkonahe. Ang bintanang salamin ay bahagyang nakaawang. Ang boses na narinig niya ay hindi ang malambing na boses na kilala niya. Ito ay malamig, matigas, at puno ng awtoridad. "Sinabi ko nang tapusin na yan bago matapos ang linggo," sita ni Marikit sa kausap. "Walang palya dapat. Siguraduhin mong malinis ang lahat ng ebidensya. At yung babae, i-pressure niyo pa. Kailangan nating isagad yan hanggang sa wala na siyang lakas lumaban. Maliwanag?" Napatigil si Dante sa paglalagay ng yelo sa baso.
Sino ang kausap niya? Anong babae ang tinutukoy nito? Biglang isinara ni Marikit ang pinto ng balkonahe at pumasok na muli sa loob. Ang matamis na ngangiti ay bumalik na sa kanyang mukha. "Sino yon, love?" tanong ni Dante. Pilit na itinatago ang kaba. Wala. Business lang. Mga sakit sa ulo sa trabaho." Sagot nito at hinalikan siya sa pisngi. Ngunit ang halik ay tila malamig. Kinabukasan, habang mag-isang nag-i-scroll sa kanyang telepono, isang pamilyar na mukha ang biglang lumitaw sa kanyang newsfeed. Isang shared live video. Ang video ni Hiraya. Napatitig siya. Ang asawa niya, ang dati niyang asawa, ay nasa screen. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang lungkot. Ngunit habang nagsasalita ito, nakita rin niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Katatagan. Ang bawat salita ni Hiraya tungkol sa Sinag Hiraya ay tumagos sa kanyang puso. Hindi siya sinisisi nito, hindi siya pinangalanan, pero ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Ramdam niya ang sakit na idinulot niya. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Ito ba talaga ang pinili niya? Ang isang magandang kulungan, kapalit ng isang tunay na tahanan. Dala ng biglaang pag-aalala at konsensya, sinubukan niyang buksan ang banking app na ginawa ni Marikit para sa kanya. Doon daw inilalagay ang allowance niya. Kailangan niyang malaman kung mayroon pa siyang kontrol sa kahit anong bagay. Inilagay niya ang password na ibinigay sa kanya. "Incorrect password. Please try again." Sinubukan niya ulit. Mali pa rin. Pinalitan. Pinalitan ni Marikit ang password ng hindi man lang nagsasabi sa kanya. Napahawak siya sa kanyang ulo. Isang bilanggo. Iyon ang katotohanan. Biglang pumasok si Marikit sa silid, galing sa gym, sariwa at nakangiti. "Hi, love! Anong ginagawa mo?" "Wala." Mabilis niyang sagot. Isinara ang app. "Tinitingnan ko lang kung pumasok na yung allowance." Don't worry about that," sabi ni Marikit. "Ako nang bahala sa lahat. Hindi mo na kailangang isipin ang pera." Ngumiti ito, ngunit ang mga mata nito ay hindi ngumingiti. Malamig ang mga ito, mapanuri, na para bang nababasa nito ang lahat ng takbo sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, habang naliligo si Marikit, iniwan nito ang kanyang handbag sa ibabaw ng kama. Dala ng hindi maipaliwanag na kaba at pagdududa, binuksan ito ni Dante. Sa loob, sa ilalim ng mga mamahaling kolorete, may nakita siyang isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang pangalawang telepono, isang mura, luma at halatang burner phone. Binuksan niya ito, walang password. At ang laman ng inbox ay nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Mga mensahe mula sa isang grupong pinangalanang Ang Team. Target acquired. Dante Rivas. Status secured. Proceed to phase 2. Social media demolition of the wife. Next target identified. Mr. and Mrs. Sandoval. Retiring couple. Estimated savings 2.5 M. Nanlamig ang buong katawan ni Dante. Hindi ito pag-ibig, hindi ito bagong buhay. Isa itong operasyon, isang sindikato, at si Hiraya ay hindi lang biktima ng kanyang kataksilan. Biktima ito ng isang planadong panloloko. At siya ang naging susi para wasakin ang babaeng minsan niyang pinangakuang mamahalin habang buhay. Kamukha ng babaeng yan, yun yung nanloko sa pinsan ko last year. Ang komento ni Anasi ay hindi maalis sa isipan ni Hiraya. Pagkatapos ng kanyang emosyonal na livestream, habang abala siya at si Aling Ning sa pag-aasikaso ng mga unang order para sa Sinag Hiraya, paulit-ulit niyang binabasa ang mga salitang iyon. Karamihan sa mga komento ay tungkol sa kanya, sa kanyang kwento. Pero ang isang ito ay tungkol sa babaeng kasama ni Dante. Sinubukan niyang i-message si Anasi, pero naka-private ang profile nito at hindi tumatanggap ng mensahe mula sa mga hindi kaibigan. Kinabukasan, habang dinadala niya ang unang batch ng mga nabentang bag para sa delivery,
Dumaan siya sa bodega ni Mang Leo para magpasalamat muli. Dala niya ang isang termos ng mainit na kape at ilang piraso ng pandesal. Mukhang maganda ang simula ng sinaghiraya, bati ni Mang Leo. Isang malapad na ngiti ang nasa kanyang mukha habang tinutulungan si Hiraya na ibaba ang mga kahon. Salamat po talaga sa inyo, Mang Leo. Kung hindi po dahil sa tiwala niyo, wala yon. Putol niya. Ang mahalaga, hindi ka sumuko. Habang nagkakape sila sa isang maliit na mesang gawa sa kahoy sa loob ng bodega, naisip ni Hiraya na itanong ang bagay na bumabagabag sa kanya. Mang Leo, panimula niya, may ipapakita po sana ako sa inyo. Inilabas niya ang kanyang telepono, hinanap ang larawan ni Dante at Marikit sa airport. Ang larawang sumira sa kanyang mundo. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay habang iniabot niya ang telepono kay Mang Leo. Siya po yung babae. Kinuha ni Mang Leo ang telepono. Tinitigan niya ang larawan. Sa una, wala siyang reaksyon. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pagtitig, unti-unting nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang mga mata niyang kanina'y puno ng pag-unawa ay napalitan ng isang emosyong hindi mabasa ni Hiraya. Isang pinaghalong gulat, galit at isang luma, malalim na sakit. Nanigas ang kanyang panga at namutla ang kanyang mukha. Mang Leo, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Hiraya. Dahan-dahang ibinaba ni Mang Leo ang telepono sa mesa na para bang ito'y isang nagbabagang bakal. Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa malayo, sa mga nakatambak na kahon sa dulo ng bodega na tila may inaalalang isang madilim na nakaraan. Anong pangalan niya? Tanong niya sa wakas. Ang boses ay mababa at halos paos. Marikit po. Marikit Flores. Sagot ni Hiraya. Sa pagbanggit ng pangalan, napapikit si Mang Leo ng mariin. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan, puno ng bigat ng maraming taon. Alam ko na, bulong niya. Kaya pala pamilyar. Po, kilala niyo po siya? Tumingin muli si Mang Leo kay Hiraya. At sa pagkakataong ito, nakita ni Hiraya sa mga mata ng matanda ang parehong sakit na nararamdaman niya, ang sakit ng isang taong pinagtaksilan at inubos. Hindi sa personal, sabi ni Mang Leo, pero kilalang kilala ko ang mga gawa niya. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad, hindi mapakali. 5 taon na ang nakalipas, Hiraya. Nooy mas malaki pa ang negosyo ko kaysa dito. Mayroon akong 2 delivery truck, 10 tauhan, at malaki-laking ipon sa bangko para sa pag-aaral ng mga anak ko sa kolehiyo. Huminto siya at humarap kay Hiraya. At isang araw, may dumating na isang babae. Maganda, matalino, magaling magsalita. Nagpakilala siya bilang isang investment consultant. Nangako siya ng isang kinabukasan na hindi ko pa napapangarap. Doblehin ang ipon ko sa loob lang ng 6 na buwan. Napatakip ng bibig si Hiraya. Ang kwento ay nagsisimulang maging pamilyar. Naniwala ako. Pagpapatuloy ni Mang Leo, ang boses ay puno ng pagsisisi. Ang galing niyang magsalita, Hiraya. Ang ganda ng mga ipinapakita niyang papeles. Naengganyo ako. Inilagay ko ang lahat. Ang ipon ko. Pati ang perang inutang ko pa sa mga kamag-anak. Halos 2 milyon. At isang umaga, sabi niya, ang boses ay nanginginig na. Paggising ko, wala na siya. Ang opisina niya sarado na. Ang numero niya, hindi na matawagan. Ang pera, naglaho na parang bula. Iniwan niya akong baon sa utang at wasak ang reputasyon. Ang pangalan niya, sabi ni Mang Leo, tinititigan si Hiraya ng diretso sa mata. Ang pangalang ibinigay niya sa amin noon ay Marikit din. Parang isang malakas na kulog ang narinig ni Hiraya. Lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong, ang komento ni Anasahi. Ang biglaang pag-atake sa kanyang online page, ang propesyonal na pagkasira sa kanyang pangalan.
Hindi ito simpleng pambababae. Bulong ni Hiraya sa sarili. Puno ng pagkabigla. Hindi lang ako iniwan ni Dante. Planado ang lahat. Eksakto, sabi ni Mang Leo. Hindi lang siya nag-iisa, Hiraya. Isa silang grupo, isang sindikato. Ang target nila ay mga taong tulad natin, mga maliliit na negosyante na may ipon at may pangarap. Aakitin nila ang isa sa mag-asawa, sisirain ang pamilya, kukunin ang pera, at wawasakin ang reputasyon mo para hindi ka na makapalag. Iyan ang modus nila. Ngayon, naiintindihan na ni Hiraya kung bakit ganoon na lang ang tulong ni Mang Leo sa kanya. Nakita nito ang sarili sa kwento niya. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa kanya at kay Dante. Ito ay mas malaki, mas mapanganib. Ang takot na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay napalitan ng isang bagong emosyon, determinasyon. Ang galit na para lang kay Dante ay ngayon ay may bago ng pinatutunguhan. Kailangan natin silang itigil, sabi ni Hiraya. Ang boses ay matatag na ngayon. Nakita ni Mang Leo ang pagbabago sa mga mata ni Hiraya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang taong sa wakas ay nakahanap ng kakampi. Naglakad siya patungo sa isang madilim at maalikabok na sulok ng bodega. May isang lumang baul doon na nababalutan ng agyo. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga luma at naninilaw na mga dokumento. Ilang mga litratong kuha sa malayo at mga kwadernong puno ng sulat kamay na mga tala. Inilabas niya ang isang kwaderno at inilapag sa mesa sa harap ni Hiraya. Sa loob ng 1 taon, matapos akong maloko, sinubukan ko silang imbestigahan sa sarili ko. Sabi ni Mang Leo, ito ang lahat ng nalaman ko. Kaunti lang, pero isang simula. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Hindi ko sila napabagsak noon. Pero ngayon, 2 na tayo. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang ipu-ipo ng pag-asa para kay Hiraya. Ang kanyang livestream na puno ng katapangan at katotohanan ay kumalat. Ang kwento ng Sinag Hiraya ay naging inspirasyon sa maraming maliliit na online sellers na nakaranas din ng mga pagsubok. Dumami ang kanyang mga taga-subaybay at kasabay nito ang mga order. Ang bodega ni Mang Leo ay unti-unti nang nababawasan ng laman. Gabi-gabi, pagkatapos patulugin ang kanyang anak na si Maya, abala si Hiraya sa pag-eempake ng mga produktong ipapadala kinabukasan. Sa tulong ni Aling Luningning, na naging kanyang hindi opisyal na operations manager, na itataguyod niya ang munting negosyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Pakiramdam niya ay kaya na niyang kontrolin muli ang sarili niyang buhay. Ngunit ang kapayapaang iyon ay isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan siya ng isang masayang livestream, biglang nag-freeze ang screen. Pagkatapos ay lumabas ang isang mensahe, "This stream has been interrupted." At nang sinubukan niyang buksan ang kanyang page, isang malaking pulang anunsyo ang sumalubong sa kanya. Your page has been unpublished for 24 hours due to multiple reports of copyright infringement. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Copyright infringement. Pero lahat ng litrato at video niya ay siya mismo ang kumuha. Imposible. Sinubukan niyang mag-appeal, pero ang proseso ay mabagal at walang kasiguraduhan. Sa isang iglap, ang kanyang koneksyon sa kanyang mga customer, ang kanyang pinagkukunan ng kabuhayan ay pinutol. Plinano ito, sabi ni Mang Leo nang tawagan siya ni Hiraya. Ginising mo ang mga putakti, Hija. Ngayon, nagsisimula na silang manuklaw. Kinabukasan, habang abala siya sa pag-aayos ng mga papeles para sa kanyang apela, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man. Sinagot niya ito. Hello? Katahimikan. Pagkatapos ay isang boses ang narinig niya. Isang boses na halatang binago ng computer, malalim, walang emosyon, at nakakakilabot. Hiraya Alcantara,
Napahigpit ang hawak ni Hiraya sa telepono. "Sino to?" "Isang babala," sabi ng boses. "Tumigil ka na. Manahimik ka na. Masyado ka ng maraming alam. Masyado ka ng maingay. Kung hindi ka titigil, hindi lang ang Facebook page mo ang mawawala sa'yo." "Sino ka?" sigaw ni Hiraya. Nanginginig na ang buong katawan. "Isipin mo ang anak mo," sabi ng boses bago maputol ang linya. Nabitawan ni Hiraya ang telepono. Ang pagbabanta ay malinaw. Ang takot na naramdaman niya nung una siyang niloko ay bumalik. Ngunit mas matindi ngayon. Dati, pera at reputasyon lang ang kinuha sa kanya. Ngayon, ang kaligtasan ng kanyang anak ang nasa panganib. Dali-dali niyang tinawagan si Mang Leo at ikinuwento ang nangyari. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng matanda sa kabilang linya. "Mapanganib sila, Hiraya. Sinabi ko na sa'yo, gagamitin ko ang mga dati kong kakilala. Susubukan kong maghanap ng impormasyon kung sino-sino ang mga taong ito." Samantala, kumalat na sa munting komunidad ng Villa Makulay ang tungkol sa biglaang pagkawala ng page ni Hiraya. Si Aling Luningning, na hindi kayang manahimik lang, ay kumilos. Tinipon niya ang mga kapitbahay na naging suki at kaibigan na ni Hiraya. "Hindi natin pwedeng hayaan na lang to," sabi ni Aling Ning habang nakikipag-usap sa mga kapwa niya nanay sa tapat ng isang sari-sari store. "Kilala natin si Hiraya. Alam nating biktima siya. Kung mananahimik tayo, para na rin nating hinayaan na manalo ang mga manloloko." At nagsimula ang isang maliit na revolusyon sa social media. Ang mga kapitbahay at tapat na customer ni Hiraya ay nagsimulang mag-post sa kanilang mga timeline gamit ang hashtag na #Mashuwatsha, a house we stand with Sinag Hiraya. Nag-post sila ng mga litrato ng mga produktong nabili nila. Pinapatunayan ang kalidad nito. Ikinuwento nila ang kabaitan at katapatan ni Hiraya. Nilabanan nila ng katotohanan ang mga kasinungalingang ibinabato sa kanya. Nakita ni Hiraya ang lahat ng ito mula sa kanyang personal na account. Ang takot sa kanyang puso ay nagsimulang mahalinhan ng isang nag-aalab na pasasalamat at tapang. Hindi siya nag-iisa. Nang gabing iyon, pagkalipas ng dekar oras, bumalik ang kanyang page. Ngunit ang takot ay naroon pa rin. Paano kung gawin nila ulit ito? Paano kung totohanin nila ang kanilang banta? Humarap siya sa salamin. Nakita niya ang isang ina na takot para sa kanyang anak. Pero nakita rin niya ang isang babaeng ayaw ng magpatalo. Ang pananahimik ay hindi kaligtasan. Ito ay pagpayag na manalo ang kasamaan. Muli, kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang Go Live button. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Magandang gabi?" Panimula niya. Ang boses ay hindi nanginginig. "Nawala po kami ng 24 oras. May mga taong gustong patahimikin ang Sinag Hiraya. Nakatanggap po ako ng mga pagbabanta." Diretso siyang tumingin sa kamera na para bang kinakausap niya ang mga taong nagbabanta sa kanya. "Hindi po ako natatakot. Dahil sa bawat isa sa inyo na gustong sirain kami, may 10 taong handang tumulong sa aming bumangon. Ang Sinag Hiraya ay hindi lang isang negosyo. Isa na po itong paninindigan at hindi po kami titigil." Matapos ang maikli, ngunit makapangyarihang mensahe, tinapos niya ang live stream. Nakahinga siya ng maluwag, ipinagmamalaki ang sariling katatagan. Isinara niya ang mga ilaw at pumasok sa kwarto para yakapin ang natutulog niyang anak. Ilang oras ang lumipas. Sa gitna ng hating gabi, isang malakas na tunog ng nababasag na salamin ang gumising sa kanya. Crash! Napabalikwas siya ng bangon, ang puso niya'y kumakaripas. Narinig niya ang mabilis na pagharurot ng isang motorsiklo palayo sa kanilang apartment. Niyakap niya si Maya na nagising at nagsimulang umiyak. Nanginginig siyang sumilip sa sala. Ang bintana nila ay basag. Sa gitna ng sahig, sa ibabaw ng mga bubog, ay may isang malaking bato. Nakatali sa bato ang isang piraso ng papel. Dahan-dahan siyang lumapit.
Pinulot niya ito. Ang sulat ay simple, malalaki ang letra at puno ng panganib. Hindi ka namin titigilan. Ang karangyaan ay may sariling uri ng lumbay. Para kay Dante, ang bawat sulok ng Marangyang condominium unit ay isang paalala ng kanyang pagkabilanggo. Ang malamig na hangin mula sa aircon, ang tanawin ng mga kumukititap na ilaw ng syudad mula sa bintana, at ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Marikit. Lahat ng ito ay nararamdaman niya hindi bilang tahanan, kundi bilang isang magandang kulungan. Ang bawat pagngiti ni Marikit ay tila isang pagbabantay. Ang bawat paghawak nito ay tila isang pag-aari. Isang gabi, dumating ang pamilya ni Marikit. Ang lalaking nagpakilalang tito niya at ang dalawang babaeng pinsan. Nagbukas sila ng champagne, nagtatawanan, at nagdiriwang. Cheers para sa matagumpay na proyekto, sabi ng tito ni Marikit, itinaas ang kanyang baso. At sa susunod pa nating mga proyekto, sagot naman ng isa sa mga babae, sabay kindat kay Marikit. Nakaupo lang si Dante sa isang tabi, hawak ang isang baso ng alak na hindi niya iniinom. Pinapanood niya sila, at ang bawat halakhak nila ay parang ingay ng mga buwitreng nagsasalo-salo sa kanilang napatay. Naiintindihan na niya ngayon ang proyekto. Iyon ang tawag nila sa mga buhay na kanilang sinisira. At siya at si Hiraya, ang huli nilang matagumpay na proyekto. Madali lang itong mga Sandoval, narinig niyang sabi ng tito ni Marikit. Ang boses ay mahina na at puno ng kasakiman. Magre-retiro na. Nakuha ko na ang tiwala ng lalaki. Isang tulak na lang at ang 2.5 million pesos na retirement fund nila sa atin na ang bagsak. Nanlamig ang dugo ni Dante. Sandoval, isang matandang mag-asawa na nag-ipon buong buhay para sa kanilang pagtanda. Isang bagong Hiraya, isang bagong Dante. Isang bagong pamilya na wawasakin, hindi na niya kaya. Ang imahe ni Hiraya sa livestream, pagod, nasasaktan, pero matatag, ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang pagsisisi ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang pagkatao. Kinailangan niyang gumawa ng paraan. Nang makaalis na ang mga bisita, naiwan silang dalawa ni Marikit. Pumasok ito sa banyo para maligo. Iniwan ang kanyang mamahaling handbag sa ibabaw ng kama. Ito na ang pagkakataon niya. Ang tunog ng agos ng tubig mula sa shower ang nagsilbing takip sa kanyang mga kilos. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang bag. Halos hindi siya humihinga. At nandoon nga, sa ilalim ng wallet, ang burner phone. Malamig at dayuhan ito sa kanyang palad. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kabilang banyo, ang guest bathroom, at maingat na isinara at ikinandado ang pinto. Sumandal siya sa malamig na pinto, pinapakalma ang sarili. Ang singaw mula sa shower ni Marikit sa kabilang kwarto ay tila isang paalala na limitado ang kanyang oras. Binuksan niya ang telepono. Walang password. Hinanap niya sa contacts ang numero ni Hiraya. Nakita niya ito. Nakasave pa rin sa luma niyang SIM card na isinalpak niya sa burner phone noon. Hiraya mahal. Parang isang patalim na tumusok sa kanyang puso ang nakita. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang call button. Bawat pag-ring ay parang isang oras ng paghihintay. Paano kung hindi nito sagutin? Paano kung pinalitan na nito ang numero? Hello? Ang boses ni Hiraya. Ang pamilyar na boses na yon, kahit puno ng pag-iingat, ay parang musika sa kanyang pandinig. Napapikit siya ng mariin. Ha, Hiraya! Pabulong niyang sabi, halos hindi makahinga. Narinig niya ang biglaang pananahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang malamig at matigas na tanong. Sino to? Si Dante to. Mabilis niyang sagot. Makinig ka. Wala akong oras. Anong kailangan mo? Ang
Ang boses ni Hiraya ay walang emosyon na mas lalong masakit para kay Dante. Hiraya, nasa panganib ka. Nasa panganib ako. Sabi niya. Ang boses ay nagmamakaawa na. Hindi ito simpleng, hindi ito yung inaakala mo. Isa silang sindikato. Planado ang lahat. At may bago silang bibiktimahin. Narinig niya ang paghinga ni Hiraya. Isang senyales ng pagkabigla. Hiraya, tulungan mo ako. At ililigtas kita. May ibibigay ako sa'yo. Lahat ng ebidensya, pero kailangan mong magmadali. Talk! 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 Isang malakas at madiin na katok ang biglang bumasag sa lahat. Ang boses ni Marikit, kahit muffled ng pinto, ay malinaw na malinaw. Dante? Love? Sinong kausap mo dyan? Ang boses ni Marikit mula sa labas ng banyo ay parang isang sentensya ng kamatayan. Narinig ni Hiraya ang takot sa biglaang pagputol ng hininga ni Dante sa kabilang linya bago ito nagsalita. Nang pabulong, ang mga Sandoval. Sa Ledesma Cafe. Biyernes, 3:00 ng hapon. Mag-ingat ka, Hira. Click. Nawala ang tawag. Naiwan si Hiraya na hawak ang telepono. Nakatayo sa gitna ng kanyang sala. Ang puso niya ay mas mabilis pa ang kabog kaysa noong ibato ang bintana. Niya, ang impormasyong ibinigay ni Dante, isang pangalan, isang lugar, isang oras, ay isang granada na iniwan sa kanyang mga palad. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang panganib. Paano kung patibong ito? Paano kung plano ito ni Dante para lalo siyang ilubog? Ang tiwala niya sa lalaki ay matagal nang naging abo. Pero ang takot sa boses nito, iyon ay totoo. Ang tunog ng katok ni Marikit, iyon ay totoo. At ang mga salitang isa silang sindikato, iyon ang nagpatunay sa lahat ng sinabi ni Mang Leo. Walang inaksayang sandali. Tinawagan niya si Mang Leo. Kahit hating gabi na, sinagot agad nito ang tawag. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tawag ni Dante, ang babala, ang mga detalye ng susunod na transaksyon. Ito na yon, Hiraya, sabi ni Mang Leo sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso at puno ng determinasyon. Ito na ang pagkakataon natin, pero hindi natin to kayang gawin ng tayo lang. Kailangan natin ng tulong. Kinabukasan, magang maaga, nagkita si Hiraya at Mang Leo sa isang lugar na malayo sa kanilang mga bahay. Isang maliit na karinderya sa kabilang bayan. May kasama si Mang Leo, isang lalaking payat, may makapal na salamin at mukhang mas komportable sa harap ng libro kaysa sa mga tao. Hiraya, ito si Ben, pagpapakilala ni Mang Leo. Dati siyang ang investigative journalist. Isa siya sa mga sinubukan kong lapitan noon, pero kulang pa ang ebidensya ko. Ngayon, baka sapat na ang meron tayo. Si Ben ay hindi gaanong nagsasalita, pero matalas siyang makinig. Inilatag ni Hiraya ang lahat, mula sa kwento ni Dante hanggang sa mga tala ni Mang Leo. Tiningnan ni Ben ang lahat ng papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa bawat linya. Isang malaking isda ito, sabi ni Ben sa wakas. At para mahuli sila sa akto, kailangan natin ng pulis. May kontak ako sa Anti-Cybercrime Division, isang taong mapagkakatiwalaan ko. Pero kailangan nating maging maingat. Kailangan natin ng matibay na ebidensya habang nangyayari ang krimen. Sa sumunod na 2 araw, ang maliit na apartment ni Hiraya ay naging isang war room. Kasama si Mang Leo, si Aling Luningning at si Ben. Nakausap nila sa telepono, binuo nila ang isang mapanganib na plano. Ang plano ay simple, pero bawat hakbang ay puno ng panganib. Gagamitin nila si Hiraya. Ikaw ang kailangan sa loob, Hiraya, paliwanag ni Ben. Dahil hindi ka nila inaasahan, ang alam nila, takot ka na. Kailangan mong pumasok sa cafe bago pa man dumating ang mga Sandoval. Magpapanggap kang customer, lalagyan ka namin ng hidden camera at microphone. Ang kailangan lang natin ay makuha sa video
ang aktwal na pag-aabot ng pera at pagpirma ng mga pekeng dokumento. Paano kung makilala nila ako? Tanong ni Hiraya. Ang takot ay gumagapang sa kanyang lalamunan. Mag-iiba tayo ng itsura mo, sabi ni Aling Ning, na kanina patahimik. Ako ang bahala dyan. Dumating ang araw ng Biyernes. Ang buong umaga ay puno ng tensyon. Si Aling Luningning ay naging isang professional na makeup artist. Binago ang itsura ni Hiraya gamit ang isang maikling wig na itim, makapal na salamin na walang grado, at damit na malayo sa kanyang karaniwang estilo. Tumingin si Hiraya sa salamin at halos hindi makilala ang sarili. Iniwan niya si Maya sa pangangalaga ni Aling Ning. Bago siya umalis, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Babalik si Mama, ha? Mahal na mahal ka ni Mama. Bulong niya, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang Ledesma Cafe ay isang abalang lugar, perpekto para sa isang lihim na transaksyon. Pumasok si Hiraya, ang puso niya ay dumadagundong sa bawat hakbang. Umupo siya sa isang sulok, kung saan tanaw niya ang entrance pero hindi siya gaanong kapansin-pansin. Sa labas, sa magkakaibang sasakyan, nakapwesto na ang grupo ng mga pulis na kasama ni Ben, naghihintay ng hudyat. 3:00 ng hapon. Pumasok ang isang matandang mag-asawa, ang mga Sandoval. Halatang kinakabahan pero puno ng pag-asa. Ilang minuto pa, pumasok ang tito ni Marikit. Nakangiti at mukhang kagalang-galang. Umupo ito kasama ng mag-asawa at nagsimulang maglabas ng mga dokumento. Pinindot ni Hiraya ang maliit na button sa kanyang kwintas para simulan ang recording. Ang lahat ay umaayon sa plano. Ngunit biglang bumukas muli ang pinto ng kafe. Pumasok si Marikit. Nanigas si Hiraya sa kanyang kinauupuan. Hindi siya dapat narito. Wala siya sa plano. Lumakad si Marikit patungo sa lamesa ng kanyang tito. May iniabot na isang folder at ngumiti sa mag-asawa. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot sa buong kapihan na para bang may hinahanap o sinusuri, at ang mga mata niyang iyon ay huminto at tumitig diretso sa direksyon ni Hiraya. Dahan-dahan, tila isang slow motion, nagsimulang maglakad si Marikit palapit sa lamesa ni Hiraya. Bawat hakbang nito ay parang isang malakas na dagundong sa dibdib niya. Huminto ito sa tapat mismo niya. Ang mga mata ni Marikit ay mapanuri. Pinag-aaralan ang kanyang mukha, ang kanyang buhok, ang kanyang salamin. Isang matamis, ngunit nakakakilabot ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marikit. Teka, sabi nito sa mahinang boses, bahagyang inilapit ang mukha. Parang pamilyar ka sa akin. Teka, parang pamilyar ka sa akin. Ang mga salita ni Marikit ay parang yelong bumara sa lalamunan ni Hiraya. Ang buong kapihan ay tila biglang tumahimik. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na dagundong ng sarili niyang dibdib. Ang mga mata ni Marikit, na kanina'y mapanuri, ay biglang nanliit. Isang kislap ng pagkilala at ng purong galit ang biglang nag-apoy sa mga ito. Ang mga mata, bulong ni Marikit, halos para sa sarili lang. Ikaw yung babae sa live stream. Ang matamis ng ngiti ay naglaho, napalitan ng isang nangisi na puno ng kamandag. Ang tapang mo. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari. Sumigaw si Marikit sa kanyang tito. Bitag to! Kilala ko siya! Umalis na tayo! Pero huli na ang lahat. Bago pa man makatayo ang lalaki, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kapihan. Pulis! Dapa! Walang kikilos! Isang kaguluhan ang sumabog. Ang mga customer ay nagsigawan at nagtago sa ilalim ng mga lamesa. Ang mga unipormadong pulis na pinamumunuan ni Ben at ng kanyang kontak ay mabilis na pumasok at pinalibutan ang grupo ni Marikit. Ngunit si Marikit ay parang isang mabangis na hayop na nasukol. Sa halip na sumuko, ang buong galit niya ay itinoon kay Hiraya. Sa isang mabilis na kilos, dumamba siya. Ang kanyang mga kuko
ay handang kalmutin ang mukha ng babaeng sumira sa kanyang perpektong plano. "Hayop ka! Papatayin kita!" sigaw niya. Napaatras si Hiraya na itaas ang mga kamay para protektahan ang sarili. Ngunit bago pa man siya maabot ni Marikit, isang pulis ang mabilis na humarang at pinusasan ang mga kamay nito sa likod. Nagpumigla si Marikit, nagsisigaw ng mga pagbabanta at sumpa. Ang kanyang kagandahan ay nabura ng itsura ng purong puot. Ang kanyang huling halakhak ay hindi sa tagumpay, kundi sa kabaliwan ng isang taong natalo na. Habang kinukuha ng mga pulis ang umiiyak na mag-asawang Sandoval para alalayan, ang iba ay sinimulan ng kolektahin ng mga ebidensya, ang mga pekeng dokumento, ang briefcase na puno ng pera na muntik nang makuha, ang mga laptop at telepono ng sindikato. Ang tito ni Marikit at ang iba pa nitong kasamahan sa ibang lamesa ay wala nang nagawa, kundi ang sumuko. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo lang si Hiraya, nanginginig pa rin, pinapanood ang pagbagsak ng mga taong sumira sa buhay niya. "Okay ka lang, ma'am?" tanong ng isang pulis sa kanya. Tumango lang si Hiraya, hindi pa rin makapagsalita. "May isa pang kasama yan, yung lalaki," sabi ni Ben sa hepe ng mga pulis. "Tingnan niyo ang bawat kwarto sa itaas. May inn sa itaas ng cafe na ito." Sumunod ang dalawang pulis. Ilang sandali lang, narinig nila ang isang sigaw. "May tao dito! Nakalak!" Kinailangan nilang sirain ang pinto. At nang bumukas ito, lumabas ang isang imaheng hinding-hindi malilimutan ni Hiraya. Inilabas ng mga pulis si Dante. Magulo ang kanyang damit, may pasa sa gilid ng kanyang labi, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hiya. Halatang binugbog at ikinulong siya matapos malaman ni Marikit ang kanyang pagtawag. Dinala siya sa gitna ng kaguluhan at doon, sa gitna ng mga pulis, ng mga naguguluhang sibilyan at ng mga kriminal na dinadakip, nagtama ang mga mata nila ni Hiraya. Walang salitang namutawi, ngunit sa isang tingin na iyon, lahat ay nasabi na. Nakita ni Hiraya sa mga mata ni Dante ang lahat, ang pagsisisi, ang paghingi ng tawad, ang pag-amin sa kanyang kahinaan, ang sakit ng katotohanang huli na ang lahat. At ang nakita naman ni Dante sa mga mata ni Hiraya ay hindi galit, hindi rin awa. Nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kilala, isang babaeng buo, matatag, at malaya na sa kanya. Ang tingin na iyon ang nagsara sa huling pahina ng kanilang kwento. Mas mabigat at mas pinal kaysa sa anumang pirma sa isang annulment paper. Lumapit si Mang Leo na kanina pa pala nasa isang sulok kasama si Ben at marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Hiraya. Ang paghawak na yon ang bumasag sa kanyang pagkakatulala at nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Tumingin siya sa matanda at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng dumaloy. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng ginhawa. "Tapos na, Hiraya," sabi ni Mang Leo. Ang boses ay malumanay. "Tapos na." Isang linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa pagkahuli ng malaking investment scam syndicate ay nasa lahat ng dyaryo at telebisyon. Ang pangalan ni Hiraya ay nalinis at ang Sinag Hiraya ay dinumog ng suporta mula sa buong bansa. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang kanyang buhay. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga stocks, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito sa City Jail. Kinakabahan niyang tiningnan ang pangalan nang nagpadala sa likod ng sobre. Dante Rivas. Ilang araw na nakatago sa drawer ni Hiraya ang sulat mula kay Dante. Bawat pagbukas niya ng drawer para kumuha ng paninda, nakikita niya ang puting sobre, isang paalala ng isang buhay na kanyang tinalikuran. May isang parte sa kanya na gustong sunugin ito, itapon at kalimutan na. Ngunit may isang parte rin na nagsasabing kailangan niya itong harapin para tuluyan ng maging malaya. Isang gabi, matapos niyang patulugin si Maya, kinuha niya ang sulat. Umupo siya sa sala.
sa katahimikan at dahan-dahang binuksan ito. Ang sulat kamay ni Dante na dating nagpapakilig sa kanya ay ngayon ay tila dayuhan. Hiraya, hindi ko alam kung paano sisimulan. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Alam kong huli na ang lahat at wala akong karapatang humingi ng kahit ano mula sa'yo. Pero isinulat ko ito hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Gusto kong malaman mo na sa bawat araw na ginugol ko, kasama siya. Ikaw ang nasa isip ko. Ang pagsisisi, ang panghihinayang. Nabulag ako, Hira. Nabulag ako sa ambisyon at sa kasakiman. Ipinagpalit ko ang isang tunay na yaman para sa pekeng ginto. Naging testigo ako laban sa kanila. Ibinigay ko ang lahat ng nalalaman ko. Sinabi ng abogado ko na maaaring makatulong ito para mapababa ang sentensya ko. Pero kahit makalaya pa ako bukas, alam kong bilanggo pa rin ako ng kasalanan ko sa'yo habang buhay. Patawarin mo ako, Hiraya. Hindi dahil gusto kong bumalik ka, kundi dahil gusto kong kahit paano gumaan ang pasan mo. Patawarin mo ako. Nagmamahal kahit wala ng karapatan. Dante tinupi ni Hiraya ang sulat. Walang luhang pumatak. Ang sakit na dati parang isang bukas na sugat ay ngayon ay isa na lamang peklat. Isang paalala ng isang laban na kanyang naipanalo. Ngunit may isang bagay sa sulat na nag-iwan ng marka. Ang paghingi ng tawad. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na hindi niya inakalang gagawin niya. Nagpaalam siya kay Aling Ning na siya muna ang bahala kay Maya. At nagmaneho siya papunta sa city jail. Ang visiting area ay isang maingay at masikip na lugar. Puno ng mga pamilyang nag-uusap sa magkabilang panig ng isang makapal na salamin. Gamit ang mga itim na telepono. Umupo si Hiraya at naghintay. Ilang sandali pa, nakita niya si Dante na papalapit mula sa kabilang panig. Nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Mas payat siya ngayon. Ang dating kayabangan sa kanyang mga mata ay wala na. Napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Umupo siya sa tapat ni Hiraya at dahan-dahang kinuha ang telepono. Ganon din ang ginawa ni Hiraya. Salamat sa pagpunta mo, sabi ni Dante, basag ang boses. Hindi ko inaasahan. Tinitigan siya ni Hiraya. Ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang Dante na kanyang minahal at hindi na rin ang Dante na kanyang kinamuhian. Isa na lang siyang estranghero, isang anino ng nakaraan. Nandito ako dahil nabasa ko ang sulat mo, sabi ni Hiraya. Kalmado ang kanyang boses. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Dante. Hey Hiraya, ako, patawad. Patawarin mo sana ako. Handa akong gawin ang lahat para makabawi sa'yo. Paglabas ko dito, magsisimula tayo ulit. Dante, putol ni Hiraya. Hindi matigas, pero pinal. Tumigil ka. Natigilan si Dante. Nandito ako para sabihin sa'yo na pinapatawad na kita. Pagpapatuloy ni Hiraya. Isang malapad na ngiti ng ginhawa ang gumuhit sa mukha ni Dante. Salamat, Hiraya. Salamat. Pero, dagdag ni Hiraya, at ang napgam mo ang ngiti ni Dante ay unti-unting naglaho. Kailangan mong maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagpapatawad na ito. Pinapatawad kita, hindi dahil sa'yo, at lalong hindi dahil sa tingin ko ay karapat-dapat ka dito. Pinapatawad kita dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Pinapatawad kita para palayain ang sarili ko sa galit at sakit na dulot mo. Ang pagpapatawad na ito ay para sa akin. Bawat salita ay malinaw. Bawat salita ay totoo. Ang Dante na minahal ko, sabi ni Hiraya, ay matagal nang namatay noong araw na pinili niyang talikuran ako. Ang babaeng nagmamahal sa kanya, namatay na rin kasama niya. Ang kaharap mo ngayon ay si Hiraya, ang nanay ni Maya, ang may-ari ng Sinag Hiraya, isang babaeng natutong tumayo sa sarili niyang mga paa,
Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa kabila ng ginawa mo. Nakita ni Hiraya ang luhang dumaloy sa mga pisngi ni Dante. Hindi luha ng pag-asa, kundi luha ng isang taong sa wakas ay naintindihan ang kabuuan ng kanyang nawala. Ang pagpapatawad ko ay ang pagsasara ng pinto sa nakaraan natin, Dante, at hindi ko na ito bubuksan pang muli. Sabi ni Hiraya, sana, balang araw, mapatawad mo rin ang sarili mo. At sana, maging aral sa'yo ang lahat ng ito. Ibinaba ni Hiraya ang telepono. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Dante. Tumayo siya at sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang bigat. Tinalikuran niya ang salamin, ang bilangguan, at ang lalaking bahagi na lamang ng kanyang nakaraan. Naglakad siya papalabas, hindi lumingon kahit isang beses. Paglabas niya sa malaking gate ng city jail, sinalubong siya ng sikat ng araw. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila mas sariwa. Ang langit ay tila mas bughaw. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman niya ito. Kalayaan. Nagring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Pero hindi na siya natakot. Hello, is this Miss Hiraya Alcantara of Sinag Hiraya? Tanong ng isang masiglang boses. I'm from the Department of Trade and Industry. We saw your story and we'd like to invite you as a partner for our Go Local program for small businesses. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Isang bagong pinto ang nagbukas. Yes, sagot niya. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. I would be honored. Ang bawat bukang liwayway ay isang pangako. Isang pangako ng bagong simula, ng bagong pag-asa, at ng pagkakataong isulat ang isang mas magandang kwento. Matapos ang isang mahaba at madilim na gabi ng pagsubok, narito na ang umaga. Para kay Hiraya, ito ang bukang liwayway ng kanyang tagumpay. Isang liwanag na hindi na maiaalis sa kanya ninuman. Ito ang huling kabanata, ang bukang liwayway ng Sinag Hiraya. Lumipas ang 6 na buwan, ang entablado ay maliwanag. Sa harap ni Hiraya ay daan-daang kababaihan, mga estudyante, mga ina, mga kapwa niya negosyante, lahat ay tahimik na nakikinig sa kanya. Nasa isang Women's Empowerment Summit siya, isa sa mga inimbitahang tagapagsalita. Ang dating babaeng umiiyak sa sahig ng kanyang madilim na apartment ay ngayon nakatayo sa entablado, isang simbolo ng katatagan. Ang pinakamalaking pagkakamali na maaari nating gawin, sabi ni Hiraya, ang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa, ay ang isuko ang ating halaga sa kamay ng ibang tao. Naranasan kong mawalan ng lahat, pera, negosyo, tiwala, at pagmamahal. Pero sa proseso ng pagkawala ng lahat ng iyon, isang bagay ang natagpuan ko, ang sarili ko. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Ngumiti si Hiraya, isang nangiting abot-tenga. Ang Sinag Hiraya ay hindi na lamang isang maliit na online page. Isa na itong ganap na brand. Sa tulong ng DTI at ng iba pang mga organisasyon, ang mga produktong gawa sa lokal na materyales ay naipamahagi na sa iba't ibang panig ng bansa. Ngunit higit pa sa pagiging isang negosyo, ang Sinag Hiraya ay naging isang advokasya. Naglunsad si Hiraya ng isang programa kung saan tinutulungan niya ang ibang mga single mothers na magsimula ng sarili nilang maliliit na negosyo gamit ang kanyang platform para i-promote ang mga ito. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya sa backstage ng isang pamilyar na ngiti. Ang galing mo doon, partner, sabi ni Mang Leo. Iniabot sa kanya ang isang bote ng tubig. Si Mang Leo ay hindi na lamang isang supplier. Siya na ngayon ang kanyang business partner at isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ang hustisya para sa nawala sa kanya 5 taon na ang nakalipas ay nakuha niya sa pamamagitan ng pagtulong sa tagumpay ni Hiraya. Salamat, Tay Leo, sagot ni Hiraya. Naging tatay na ang tawag niya rito, isang ama na hindi siya pinabayaan. May bisita ka pala sa labas.
sabi ni Mang Leo. Sa labas ng auditorium, naghihintay ang isang babaeng may daladalang isang malaking bayong ng mga prutas, si Aling Luningning. "Naining!" Masayang bati ni Hiraya at niyakap ito ng mahigpit. "Abay syempre, hindi ko pwedeng palampasin ang araw ng aking paboritong kapitbahay," sabi ni Aling Ning. "Heto, pasalubong para sa inyo ni Maya. At iyang talumpati mo kanina, nako, parang gusto kong isampal sa pagmumukha ng mga dati mong biyenan." Nagtawanan silang tatlo. Ang mga taong naging sandalan niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay ay kasama niya ngayon sa pinakamaliwanag na kabanata nito. Umuwi si Hiraya sa isang lugar na tunay na niyang matatawag na kanya. Hindi ito ang malaking bungalow na dati niyang pinangarap kasama si Dante. Ito ay isang maliit, ngunit maaliwalas, na apartment sa isang mas tahimik na bahagi ng Villa Makulay. Ang bawat sulok nito ay puno ng mga litrato nila ni Maya, mga drawing ng bata, at ang amoy ng bagong pag-asa. Naabutan niyang naglalaro si Maya sa sala. "Mama!" Sigaw ng bata at tumakbo para salubungin siya ng isang mahigpit na yakap. Iyon ang pinakamahalagang tagumpay para kay Hiraya. Nang gabing iyon, matapos niyang basahan ng kwento si Maya, lumabas siya sa maliit na balkonahe. Dala ang isang tasa ng mainit na tsaa, pinagmasdan niya ang mga bituin sa kalangitan. Hindi na niya muling nabalitaan si Dante matapos ang araw na yon sa kulungan, at pinili na rin niyang huwag nang alamin pa. Ang pamilya nito ay lumipat na raw ng probinsya dahil sa kahihiyan. Si Marikit at ang buong sindikato ay nahatulan ng mahabang pagkakakulong. Sarado na ang aklat na yon. Ang hinaharap na ngayon ang kanyang tinitingnan. Isang hinaharap na siya mismo ang humulma. Kinabukasan, nagising si Hiraya bago pa man sumikat ang araw. Kinuha niya ang kanyang tasa ng kape at muling lumabas sa balkonahe. Pinanood niya ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan sa silangan. Ang mapusyaw na kulay kahel ay unti-unting naging maningning na ginto. Isang bagong araw, isang bagong simula. Ang Hiraya sa lumang Tagalog ay nangangahulugang bunga ng pag-asa at pangarap. Noon, akala niya ang bunga ng kanyang pangarap ay isang bahay, isang perpektong pamilya na binuo kasama ng isang lalaki. Ngayon, naintindihan na niya ang tunay na Hiraya, ang tunay na bunga ng kanyang pag-asa ay ang kapayapaan sa kanyang puso, ang tagumpay na binuo niya mula sa kanyang mga abo, at ang pagmamahal na nakikita niya sa mga mata ng kanyang anak tuwing umaga. Huminga siya ng malalim, nilasap ang sariwang hangin ng umaga, at ngumiti habang sumisikat ang araw. Ang Sinag Hiraya ay hindi na lamang pangalan ng kanyang negosyo. Ito na ang kanyang buhay, at ito ay napakaganda. At dito po nagtatapos ang kwento ng pagbangon ni Hiraya. Mga minamahal kong kaibigan at taga-subaybay, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa paglaan ninyo ng oras, sa pagbubukas ng inyong mga puso, at sa pagsama sa paglalakbay ni Hiraya mula sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay hanggang sa pinakamaliwanag niyang bukang liwayway. Ang pagsulat sa kwentong ito ay hindi lang basta trabaho. Bawat salitang aking binitawan ay may kasamang pagninilay-nilay, isang paalala na sa buhay, lahat tayo ay maaaring maging isang Hiraya. Lahat tayo ay nakakaranas ng pagkabigo, ng pagtataksil, at ng mga sandaling tila gumuho na ang lahat. Ngunit sana, ang kwento niya ay mag-iwan sa atin ng isang mahalagang aral na ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa hindi pagbagsak, kundi sa paulit-ulit na pagbangon. At ang pinakamalaking pag-ibig na ating mahahanap ay ang pag-ibig na natututunan nating ibigay sa ating mga sarili. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Aling bahagi ng kwento
ang pinakatumago sa inyong puso? Anong aral ang inyong babaunin mula sa paglalakbay na ito? Ibahagi niyo po sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, ako po ang inyong tagapagsalaysay, laging nagpapaalala na pagkatapos ng ulan, laging sisikat ang araw. Manatili kayong matatag